Pagkatapos kong mag-work sa yard, habang nagpapahinga, ito ang ginagawa ko. Yung stock market. Anong purpose ng pinapakita ko sa inyo ito? Hindi ko alam. Basta gusto ko lang ipakita sa inyo habang nagpapahinga ako, itong ginagawa ko. Kung hindi kayo interesado sa stock market, ay hindi para sa inyo ito. Pero it's one way of yung parang part-time na trabaho. May kumikita. Kasi pili kang, kung may extra pira ka na hindi mo alam kung anong gawin mo, hindi mo ma-decide kung mag-business ka, bibili ka ng franchise, o mag-buy and sell ka, gano'n. Nasa personal decision yun. Kasi ang stock market is wala kang kailangan, ang punan lang yung pirang capital mo. Hindi mo na kailangan bibili ng place, hindi ka na kailangan mag-hire ng tao, parang may business ka na rin. Kasi ang stock market, halimbawa bibili ka ng stocks sa Nike. Kung may kinitang Nike, bibili ka ng share ng Nike. You're actually buying share sa company. Kung halimbawa bumili ka ng 100 shares, 100 na stocks, may 100 share ka sa company. Ang advantage noon, pag kumita ang company, share niya sa iyo yung profit, o tawag nila doon dividends. At saka in long time, kasi pag may-invest ka, dapat hindi yung short time, it has to be a long time. Para sa akin, 5 years at least. Kung mag-invest ka tapos alisin mo rin kagad, wala rin. Kailangan yung pirang ilagay mo sa stock market, yung future na gagamitin parang retirement. Ang advantage pa ng stock market, yun nga, wala kang sinisoldohan, wala kang maintenance sa product, wala kang inventory, namin lahat. Basta upo ka lang dyan, maghintay. For sure tataas, yun ang guaranteed, tataas at bumababa din. Pero in the long run, pataas ng pataas, basta't maganda yung company. Pag nag-invest ka sa isang company is risky. Kaya pag meron akong gustong bilhin na stocks, kaunti lang binibili ko. Maximum 100 shares, ganun. Kasi very risky yung isang company lang. Kaya kung nakikita nyo dito dito ETF, Exchange Traded Funds,
Kaya meron ako dito mutual fund. Ito, mutual fund. Nakalagay dito fund. Yan, maganda. Kasi ang mga mutual fund, gaya ito, kung gusto nyo malaman ito, yung Vanguard, kung anong mga company nandyan. Ang mutual fund are actually mga group of companies yan. Company na pinagsama-sama tapos gumawa sila ng isang fund gaya ito. Sektor kung saan naka-invest yung particular na fund na yan, yung VIGAX. Naka-invest ito sa technology, yung red technology 48%. Naka-invest ito sa communication services 14.29%. Naka-invest ito sa consumer cyclical, yung cyclical 13.9%, sa healthcare 7.66%. Yan ang mga sectors kung saan naka-invest yung pira mo. Naka-invest sa nag-invest yung company na yan. Category large growth sa Vanguard. Net asset yung company is 251.64 billion. That means maraming taong bumibili yan, yung fund na yan. Mostly yung fund na yan, particular fund na yan, mga insurance companies, mga retirement funds ng mga company, binibili dyan sila nag-invest. Kaya yan, napakalaki yan. Ang year to date return 20%, which is very 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 good. Wala ka naman. Tapos ang Morningstar rating is 4 star. And kung gusto nyo malaman pa ng mga ibang information, basahin na lang nyo yan. Yan ang sinasabi nila pag mag-invest ka, diversification. Maraming company, maraming sektor. Ito, maraming sektor yan. Kung gusto mo malaman kung ano mga company yan, titignan mo lang dito. Pero kayo nang bahalang maghanap kung nandito lahat. Kaya ko pinili ito kasi number 1 sa return at saka malaki ang asset. Ito ang importante dyan. Expense ratio 0.05%. Ito ang annual na binabayad mo sa pagbili ng fund na yan. Kaya napakababa, 0.05% ang binabayad mo sa company na yan pag binili mo yan annually. See? Kaya i-multiply mo, halimbawa meron kang $1,000 na ka-invest dyan, 1,000 times, multiply mo ng 1,000 times 0.05%, which is additional 4 na decimal places yan. So yun, pintay mo na. Wala, ginagamit ko itong kuwan ko, hindi ko makalculate. 5% times kaya napakababa. So yan ang example dyan sa kung ano yan.
Kaya ko napili yan. Sampo. Busy. 10. Akala ko, nagaan na.